Charles, grabe yung tinagal din naman yung 4 months na yun, no, sa Lavender Fields. Pero ano yung pinaka-mamimiss mo? Mamimiss ko talaga sila, yung samahan. Kasi, ang tagal kong hindi nag-soap. So, yung mga nasa taping, yung pagka walang ginagawa, nagkakwentuhan, I can say na, alam mo yan, para mas nakikilala mo rin yung tao kapag nakakwentuhan mo. Like si Echo kasi, matagal ko na siyang nakakasama, diba? Pero never kami nagkasama ng isang show talaga. Parang nakikita na kami, minsan mall show or wala pang ball dati. Pero guestings, ganyan. Pero ngayon sa isang show, so mas nakilala ko siya. Basta natuwa ako dun sa samahan namin. Dun yung samahan namin ay yung mga pinag-uusapan namin, hindi na yung mga parang dati na parang ngayon more on sa buhay, sa anong mga plans mo sa mga susunod, and anong tungkol sa business, sa ganyan. And yung sentiments ng matagal na rin sa industriya. Kasi minsan akala mo mag-isa ka lang na nakakaramdam ng ganun, pero pag nakakwentuhan mo rin yung mga nakakasama mo dati, hindi ka rin pala nag-iisa. Can you share like anong sentiments yun? Marami, like ang dami nang nagbago ngayon. Parang ngayon, dati grabe talaga yung hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung term, but yung ngayon mas maraming spoon feeding ng kung ano man, dahil or siguro yung paano mo rin papakita yung sarili mo dahil sa social media. Dati kasi syempre parang kailangan talaga work hard, pero ang sarap ng feeling, like we share din the same feeling, na ang sarap na alam mong pinaghirapan mo rin, na siguro kaya nandito pa rin tayo kasi mahal natin talaga, at hindi dahil social media kasi is okay, pero meron ding mga bagay na siguro parang hindi para sa iba. So parang sa amin ibang-iba yung noon sa ngayon, pero most of it nagpapasalamat kami na yung mga ibang tao rin na nakasama namin dati nandyan pa rin. Pero marami na ring bago, na iba na rin ang working ethics and na akala ko magbabago ng ibang-iba na. Yung iba mas professional, mas nagiging professional na ngayon, mas iniintindi yung time and yung everything. So kailangan mo talaga, doon doon ko na-realize na sasabay ka talaga sa panahon. Siguro ang tagal ko kasi ng talk show, na ako yung nakikipagkwentuhan doon sa artista, parang inaalam ko yung buhay niya, yung ganyan. So ngayon doon sa soap, meron kang role may role ka na ginagawa, na medyo na talaga ako, parang okay, ito pala ulit, parang ganun. Pero yun nga, dahil sa kanila, siguro kung hindi sila yung mga nakasama ko, baka I'm not sure kung sino man, baka siguro yung nai-imbalance ka, ganun. Pero dahil sila, tapos alam din nila i-carry yung sarili nila. Like si Jody, pag nakakausap ko siya, parang for some reason lagi ako naiiyak. Pag nag-uusap kami, hindi ko alam, siguro yung usap kasi namin is more on isipin na talaga yung sarili, yung ganyan, and siguro yung mga sinishare din niya na pinagdaanan niya in life, or kung paano rin siya magsalita, yung ganun, parang talagang bakit ba naiiyak na naman ako, ganyan. Tapos si Nini, lahat pagkain, yung mga ganun. Kasi Echo, puro mga kakwelahan, iba-iba sila, pero pag nagsama-sama, iba, wala akong nararamdaman na stress, wala akong nararamdaman na kumbaga toxic na tao, wala. Ewan ko, siguro naswertehan ako din sa show na to, pero okay sila lahat. And thankful ako sa Dreamscape na na-consider ako for this, dahil mas may mga bagong director ako bago ko silang naka-work, pero matagal na sila sa soap opera. Sila Direk Manny, si Direk Jojo. Si Direk Jojo, ang tagal ko nang kilala, bata pa ako, takbo-takbo lang ako dito ang TV, pero ngayon naka-work ko siya as director, iba din. Pero pag nagkwentuhan kami, parang feeling ko tumatakbo-takbo ulit ako yung gano'n nila ako i-treat, na ang sarap ng feeling ko na gano'n. Do you welcome development ba to? Like, parang mas nainganyo kapag gumawa ulit na series? Of course, yes. Kasi nga nakita ko na talagang mas, kumbaga, limited edition, ano na lang, 8 episodes. O kaya iba mga, sabihin natin,
100 episodes sa Netflix, pero ang weeks na taping namin ay 9-10 weeks lang. Diba? So, trabaho kung trabaho, tapos pahinga na. Dati parang Forever, talaga. di mo alam. Oo. So ngayon, mas pwede mong iplano yung mga days mo, yung weeks mo, yung months mo, lalo na pag may anak. Diba? Yes, natuwa ako sa ganitong sa ganitong environment. Pero syempre namimiss ko yung magandang buhay dahil iba rin yung kinikilala mo naman yung artista ngayon. Ano yung pinagdadaanan nila ngayon nasa mundo ng social media. Nakakagulat lang pero kumbaga mas nakakatao. And speaking of social media, nagka-pressure, kasi syempre ko yung queen ng Gen X, diba? Ng pop culture natin. Nagka-pressure ba sa'yo? Kasi sabi mo kanina nag-adjust ka, gusto mo kapagsabayan. May ganun ba? Na parang you spoke with your management na ganun ang direction ni Julina this 2025 and beyond? Hindi ako nakaisip ng sabayan kasi ayoko magpa-promise ng hindi ko rin magagawa. So ako, what you see is what you get. Kung ano lang din yung nakikita nyo sa Instagram ko, yun ako. So kung sa isang araw nakapag-post ako ng 3 times, so I guess mas may oras akong mag-social media. Dahil pagkatapos yung maglalaba pa ako, yung mga ganon, or magluluto pa ako ng kakainin ng anak ko. So, pero, since ibang-iba yung ngayon sa dati, nakakatuwa lang na hindi ka naman din wala. Diba? Alam mo, hindi rin hindi rin naman ako yung parang, ano nangyari? Hindi sabayan na sabayan, pero ginagawa ko kung ano yung nakaka-happy sa akin. Na nakikita ko, nakaka-happy rin naman yung mga nagpa-follow sa akin. Ganun. Kasi ayoko yung ayoko sila maging trying hard talaga na, di ba, yung hindi na ako yung... Parang yung movie nyo ni Marvin, it came naturally, My diba? God. After, ilan to, 3 scripts ba? Ilang scripts ang lumanding sa inyo bago kayo umuo? Parang, bukod pa sa mga revisions, madami. Siguro mga nakatatlong beses na kami na mag-picture, na may meeting para sa movie. Pero sabi ko lang, huwag na tayo mag-picture, huwag natin i-post para matuloy. Pero wala pala sa ganun yun. Yung parang nag-jinx ba? Wala pala sa ganun yun. Pag nakita mo talaga at nahawakan mo yung script na gusto mo, yun na yun. matutuloy siya. Oo. Ang dami talaga. Ito ang parang opening salvo ng Philippine cinema after MMFF, di ba? Para, no? Hindi ba yung Kina Kim? Feb din yun. Feb 12 ata. Yata, I'm not sure. Sa amin, mga bandang 20 plus. 20 plus. Basta February. Gusto talaga namin February. Valentine's. Yes, at saka after 25 years. Grabe. Mga Isang buong tao na yun. Oo. Nagtatrabaho na. Sabi nga namin ni Marvin, siguro, kung nagkatuluyan tayo, anak ko natin talaga si Loisa. Yung edad ni Loisa. Kasi, yun yung mukha lang talaga, maliit lang talaga ako at mukha akong sa chicks ko. Pero, yun yung edad talaga namin. And, speaking of this movie, merong mga moments sa movie na parang hindi na namin sinusunod ko na yung nasa script. Tapos biglang sabay kami ng gusto namin sabihin. Tapos merong isang eksena hindi naman dapat iyak, pero yung tears of joy namin, naiyak kami dahil na-appreciate namin yung isa't isa. So, gusto namin na yun sana yung maramdaman din ng mga tao na bago. Yung manonood na bago at yung kasabay namin na in love, na friendzone lahat. Ay, na friendzone. Pero malalim yun di ba? Yung ex lovers. Parang it speaks more about hiwalayan. Tama ba? Siguro finding each other, yes. Depende yun sa manunood kung paano nila i-define ang ex-lovers. Kasi ang tanong din namin doon, kaya ang tanong ko din sa lahat, minsan meron akong mga gustong itanong na kapwa ko artista, para ba sa inyo, pwede talagang magkabalikan ng ex-lovers? Tingin mo? Sige. Sagutin mo na. Sagot ka. Pwede ba as lovers ulit? Or as depende, diba? So, basta yung nangyari sa amin ni Marvin doon sa movie ay somewhat nakaka-relate kami, hindi bilang mag-ex. Wow, hindi na naman inamin. Hindi bilang hindi bilang pwedeng kayong soulmate kahit hindi naging kayo, parang gano'n, or malamala gano'n, oo. Or pwedeng nyo i-support pa rin yung isa't isa kahit na walang sobrang lalim na love. At ang love pala ay hindi lang pang lovers,
kung di may mas malalim pa, which is pwedeng bukod pa sa pamilya, bukod sa yung soulmate, bukod pa sa soulmate, yung ganun. May ganun pala. And yun nga, no? Ano yung naging basis nyo? Kasi dati lagi kayo nasa headlines, di ba? Parang, and then, of course, you had your fair share of experiences together. Yes. Paano naging platonic yung pagkakaibigan nyo? That you still remain, at hindi kayo, you didn't end up hating each other. Kasi Siguro, usually yung maraming yes. ganun, di ba, sa showbiz? Oo, siguro yung respeto. Parang ako hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, pag may mga bago ko narinig na bago kay Marvin, na nahahappy talaga ako para sa kanya. Napaproud ako talaga na pag may bago siyang business or pag may bago siyang achievement, pag nakapag-aral siya ng bago na naman kung anong gusto niya, nahahappy talaga ako para sa kanya. Kaya ito, during ng shooting, yung mga kwentuhan na namin, parang kalahin mo nga naman. Tayo dati pag sinabing cut, Magkaaway talaga kayo. Oo, yung buong Hey Babe na movie, yun ang trivia nun, magkaaway kami noon. Pero pag meron, for some reason, pag sabing, take na, para kaming May switch. Parang ganun na, sweet na ulit, may ganun pagkatapos cut. Pag nagkukwentuhan kami yun tungkol doon, parang sabi, grabe tayo dati, tsaka ngayon, ibang-iba talaga. Tapos, dahil iba yung trust namin, mas nakaya din namin sakyan paano namin saan ilalagay yung rom-com namin. Kasi nagkaroon ng iba-ibang rom-com, di ba? Nagkaroon ng K-drama, nagkaroon ng, di ba yung iba-ibang klaseng rom-com. Sabi ko, nagkasundo kami na gusto namin ibalik yung nostalgia. Yung gusto namin ma-experience ninyo yung panahon namin. So I guess from dun, hindi man ganun pa rin, pero yung as kami ni Marvin, makikita nyo na yung ganun din dati. Pero alam mo na nag-mature na sila. Na hindi lahat kailangan ng mature ay nagkaroon kayo ng bed scene or something or grabing eksena. Pero pwede rin na nag-mature kayo na alam mo yung joke namin or comedy namin pinapasa, pero alam namin may maluluha doon. Yung ganun ka-mature na eksena. So,